We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbaga male maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Naharang ng otoridad ang banye-banyerang tangok o patay na isda na ipupuslit sana sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Ang detalye ihatid live ni Russell Simorio. Russell? Chris, mahigit 300,000 pesos ang halaga ng banye-banyerang tangok na isda na nasabat ng City Agriculture Office dito sa Dagupan City. Ang modus, kapag hindi ito nasabat ng otoridad at tuluyang nakapasok sa mga palengke, ibinebenta ito sa mga consumer sa murang halaga na nasa 60 pesos per kilo. Banye-banyerang tangok o patay na mga isda ang nasabat ng City Agriculture Office at Anti-Littering Task Force sa Dagupan City. Isinakay ang mga tangok na isda sa dalawang motorboat. Tinangkaraw na ipuslit ang mga isda para ibenta sa Magsaysay Fish Market. Baka mamaya po magkaroon po tayong food poisoning na tinatawag. Kaya delikado po na kainin talaga ang tangok. Iniimbestigahan na rin ng otoridad ang ilang modus ng mga tindera kung saan inihahalo sa mga sariwang isda ang mga tangok na isda. Dahil sa insidente, hinigpitan pa ng otoridad ang pagbabantay sa mga ipinapasok na isda sa mga pamilihan sa lungsod. 24/7 ang inspeksyon sa mga fish dealer na nagdadala ng isda sa merkado. Ang ginagawa po ng mga fish warden po, dino-double check po nila yung mga pumapasok. Sila po ang may authority, sir, na mag-double check sa mga isda. Ang mga mamimili, kinikilati sa mga binibiling isda sa Magsaysay Fish Market para masigurong sariwa ito. Pagtangok po, yung medyo madilaw-dilaw na yung kulay niya. Iba na yung ano, matigas nga yung iba yung sa itsura lang niya makikita mo na yung ano. Ay, ilado na siya yung matagal nang naka-stack sa kwansa. Kapag mapula yung mata, kaya dapat fresh yung talagang malinaw. Babala ng otoridad, tatanggalan ng permitang sinumang fish dealer na sangkot sa kalakalan ng tangok na isda. Chris, right after na masabat at makumpiska ng City Agriculture Office ang banye-banyerang tangok na isda, agad namang ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng proper disposal. Agad ibinaon sa lupa ang mga tangok na isda para hindi na makain at mapakinabangan pa. Napag-alaman din ng otoridad na galing sa Bugalyon ang mga na-recover na tangok na isda. Inihahanda na rin ng City Agriculture Office at ng PNP ang kasong isasampa laban doon sa may-ari ng mga tangok na isda. Samantala dito sa Magsaysay Fish Market, alam mo, magkakatuwang ang Market Division, ang Anti-Littering Task Force, ganoon din ang City Agriculture Office para magbantay sa mga ipinapasok ditong isda. At yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Inalis ng PNP ang anggulong politika sa posibleng motibo ng pagpaslang sa isang barangay kagawad sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Inalis na ng Mangaldan Police ang politika na posibleng motibo sa pagpaslang sa barangay kagawad na si Romeo del Campo sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, ang isa sa tinitingnang motibo sa pagpaslang ay ang personal na alitan ng sospek at biktima. Magkakilala raw ang sospek at biktima ayon sa PNP. Pero inaalam pa kung ano ang tunay na kaugnayan ng sospek sa biktima at kung paano sila magkakilala. Isang nakita natin dito is yung mga personal transactions, either sa business, may lumalabas na parang personal grudge itong pagpatay sa kanya. Ayon sa pulisya, tikom pa rin ang bibig ng sospek, pero sinampahan na ng kaukulang kaso.
Panawagan ng kaanak na sana'y magsalita ang sospek upang makamit ang tunay na hustisya sa pagkamatay ng barangay Kagawad. Masakit kasi nakita nung anak kong bunso, nakita namin dalawa. Nahuli naman yung gumawa sa kanya, sana umamin na lang. Yung sino nautos. Patuloy ang background checking ng pulisya sa sospek at kung kabilang nga ba siya sa gun for hire group sa lalawigan. Hopefully nga may makakuha tayo ng matibay na ebidensya kung may nagutos man sa kanya. Itutumbukin natin yan kung sino yung posibleng mastermind o kung personal grudge naman niya talaga o personal reason. Malalaman natin bakit. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Isa ang patay at 2 sugatan sa salpukan ng motorsiklo sa Magsingal, Ilocos Sur. Nakaalerto Ivy Hernando. Nasawi sa disgrasya ang 20 anyos na si Mark Tab matapos maaksidente di kalayuan sa kanilang tahanan sa Barangay Puro Magsingal, Ilocos Sur. Sumalpok ang biktimang sakay ng motorsiklo sa isa pang motorsiklo. 2 iba pa ang sugatan sa aksidente. Ayon sa pulisya, parehong nakainom ang 2 rider. Patay ang rider na si Ernel Custodio Jr., 25 anyos, at ang angkas niyang si Arnold Saraos, 22 anyos, matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kasalubong na pick-up sa Santa Ilocos Sur. Ayon sa PNP, hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima at nakatakda ang pag-uusap ng mga partido. Kuha ang CCTV footage na ito sa National Highway ng Barangay Sinabaan, Bantay, Ilocos Sur. Makikita ang tricycle sa outer lane ng kalsada. Maya-maya lumiko at pumasok sa inner lane at dire-diretsyong tumawid dahilan ng pagbangga ng isang motorsiklo. Tumilapon ang 3 sakay ng motorsiklo, 6 ang sugatan kabilang ang 3 sakay ng tricycle. Patay ang 18 anyos na si Aldrin Vidal, residente ng Barangay Susugain, Pasukin, Ilocos Norte, matapos masalpok ng pampaserong bus ang minamanehong motorsiklo. Ayon sa PNP, papasok sa National Highway ang biktima ng masalpok ng paparating na bus. Nakipag-areglo naman ang kumpanya ng bus sa pamilya ng biktima. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, paulit-ulit na pagpapainit at matagal na pag-iimbak ng pagkain masama sa kalusugan ayon sa Health Authority. Narito ang report. Meron pa bang natirang pagkain mula sa inyong handa noong medianoche? 1 kilong spaghetti lang, tapos siyempre talko lang kami, may natira, nirip namin. Ang diskarte na Aling Ellen, Pinapainit. Mga pansit lang po, madam. Pinapainit. Pag hindi naubos. Sayang po, madam. Kaya pinapainit. pero babala ng Health Authority maging maingat sa ilang beses na pagre-reheat o pagpapainit ng pagkain, maging ang matagal na pag-iimbak ng pagkain sa ref. Nag-stay po siya sa room temperature for more than hours po siguro, no? Nagkakaroon na po siya ng bacterial growth. Kaya ito po yung nagiging sanhi ng food poisoning. Delikado rin ang madalas na paglabas ng pagkain at muling pagbabalik nito sa refrigerator dahil mas lalo itong nakukontamina ng bakterya. Importante na amuyin at tignan ang itsura ng pagkain kung pwede pa ba itong ihain. Maaari kasing mabiktima ng food poisoning at acute watery diarrhea. Aminado ang Center for Health Development o CHD Region 1 na patuloy pa rin silang nakapagtatala ng ganitong kaso. Marami pong causes yan. Usually po sa kontaminadong tubig and sa kontaminadong pagkain. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Samantala, ilang deboto ng itim na Nazareno sa Lawag City nag-alay ng novena para sa nalalapit na kapistahan ng Puon. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Nag-alay ng novena ang ilang deboto ng itim na Nazareno sa St. William's Cathedral sa Lawag City, Ilocos Norte para sa nalalapit na kapistahan ng Puon. Ipinagdiriwang ang pista ng itim na Nazareno tuwing ika-9 ng Enero. Ipinuprosesyon ang imahen ng Puon at nagsasagawa rin ng pahalik. Ang 79 anyos na debotong si Nanay Lori, 5 araw na raw siyang nagnonovena. Ay, noon mga dalaga pa ako, talagang naniniwala ako sa kanya. Talagang lubos-lubos na ang paniniwala ko sa kanya hanggang ngayon. Kaya patuloy akong nagnonobena
sa kanya, tumatawag palagi sa kanya everyday. Pamana raw nito sa kanyang mga anak ang paniniwala at pananampalataya sa puon. Yung mga anak ko doon din sila sa Quiapo. Nagdedeboto rin sila, nagnonobenda rin sila kay Black Nazarene. Nag-alay rin ng dasal ang debotong si Nanay Angelita. Malakas daw ang paniniwala niya sa puon simula pa noong nagtatrabaho siya sa Maynila. Bagamat hindi na ito makakabisita sa Quiapo Church, dinadaluhan naman daw nito ang pinakamalapit na simbahan upang ipakita ang kanyang paniniwala sa puon. Talagang po sumasama kami sa prosesyon. Nagdadasal, nag-aalay ng mga bulaklak. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. 65 mechanical puppets ibinida sa 11th Mahiganga Festival sa Santa Ana, Pampanga. Silipin sa report ni Joan Punsoy. Naging masaya at makulay ang gabi sa Santa Ana, Pampanga sa paglabas ng mga mahiganga o mechanical puppets para sa selebrasyon ng 11th Mahiganga Festival. Mas marami, mas masaya. Ito ang pinatunayan ng mga taga Santa Ana dahil umabot sa 65 na mahiganga ang ibinida ngayong taon. Record-breaking siya this year. Kasi usually we have 20 to 30 mahigangas. And all of them have participated this year. Nakikilala na ang aming festival, nakikilala na ang aming town, ang Santa Ana. At dahil doon, lahat sila na taga Santa Ana ay proud, lalo na yung mga kabataan. Sinasabing nagsimula ang tradisyon na ito noong 1820s. Bawat mahiganga ay may taas na aabot sa 8 hanggang 10 talampakan. Ang paggawa nito ay 95% na hango sa mga recycled materials tulad ng kawayan, sako, styro, bote at iba pa. Alam nyo ba mga kapuso, puro lalaki ang kasarian ng mga mahiganga dahil inihahalin tulad ito kay Saint John the Baptist. Diba sa Biblia si Juan Bautista, siya yung nagpe-prepare ng daan para kay Kristo. Kaya madungis siya, medyo nakakatakot yung itsura. Kung mapapansin nyo, yung mukha ng mga mahiganga may pagka nakakatakot ang itsura. So balit ito ay para ma-absorb yung mga bad energies, ang mga bad vibes, bad luck, misfortune, sakit para madala niya ito at hindi mapunta sa taong bayan dito sa Santa Ana. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lalaki halos matanggalan ng mga daliri matapos masabugan ng paputok sa Dagupan City. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Halos matanggal ang mga daliri ng lalaking ito na isinugod sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Taga Urdaneta City ang biktima at direkto manong tumama sa kanyang kamay ang paputok. Samantala, tukoy na ng Barangay Council ng Pantal, Dagupan City ang menor de edad na namulot ng paputok na ginamit ng 3 kapwa menor de edad na aksidenteng nasabugan. Nakalabas na ng ospital ang 3 biktima pero malubha pa rin ang mga tinamong sugat. Nahiya ako sa sitwasyon ng anak ko kasi. Ganyan, nakikita mong may iniinda. Hindi siyang namulo, siya lang ang nagsindi. Kwento ng menor de edad, mga naiwang pulbura ng paputok ang napulot niya. Sa damala, sa paputok, kukuha din niya daw sa akin. Babanta ko na wari doon sa tuloy. Tsaka ayun lang. Itatapon mo na sana. Oo, tsaka pinaputok niya. Samantala, mahigit 100% ang itinaas ng kaso ng fireworks-related injury sa Region 1. Mula December 21, 2023 hanggang January 3, 2024, umakyat na sa 213 ang biktima ng paputok kumpara sa nakarang pagsalubong na 78 na kaso. Kabilang sa mga uri ng paputok na ginamit ng mga biktima ang quitis, imported firecrackers, luces, whistle device at boga. Unfortunately, meron po tayong isang reported na mortality. Ito po yung 38 years old na taga Pangasinan. Nagkaroon po ng hinalang pagsabog po ng mga nakaimbak na paputok. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.
Nagsana sa munisipyo ng Mangaldan, Pangasinan ang ilang negosyante para mag-renew ng business permit ngayong taon. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Sa unang linggo ng bagong taon, dagsana ang mga negosyante sa munisipyo ng Mangaldan, Pangasinan para mag-renew ng business permit. Ayun ang talaga requirements, ma'am. Hindi ka ma-operate, ma'am, pag walang permit. So, kailangan sumunod sa mga rules. Mahirap kasi yung baka mamaya hanapan kami ng sa business permit. May mabiolation pa tayo. Makatatanggap daw ng regalo ang unang 500 negosyante na maagang makapagproseso ng application at makapag-renew ng business permit. Ayon sa Business Permit and Licensing Section, layon itong mahimok ang mga negosyante na iproseso ang kanilang business permit bago ang deadline. Yan po ay para ma-encourage natin sila na maaga silang kukuha ng business permit nila. Meron tayong bibigay na mug para sa kanila. Inaasang aabot sa 3,000 na mga negosyante sa bayan ang magre-renew ng business permit. Maaari namang mag-apply at magbayad online. January 20 ang itinakdang deadline ng tanggapan para sa renewal ng business permit. Ang due ng pagkuha ng business permit is on January 20, 2024. Pag lumagpas doon, may penalty sila na 22% plus 2% na surcharge. Kaya dapat kukuha sila ng maaga para maiwasan ang pag-penalty. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, ilang motorsiklong ginamit na pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon sa repair shop ang bagsak matapos masira. Tutukan sa report. Hindi gumamit ng paputok pero motorsiklo naman ang ginamit ng ilan para pampaingay noong bagong taon. Mas maganda na salubungin ang bagong taon ng maingay. New Year, bagong buhay, so more lively. Pero tumagal lamang daw ng 3 minuto ang kanyang pagpapaandar sa kanyang motorsiklo. Ang ilan kasi sa mga nasobrahan o tumagal ng ilang oras ang pagpapaingay gamit ang motorsiklo sa repair shop ang bagsak. Ilan kasi sa mga parte ng motorsiklo ang nasira. Pagtapos nung New Year, di ba A1 na, mga A1, A2, yan ang dami ng ginawa namin kasi puro sumabog na yung mga block nila. Pati yung mga balbula nila tumukod na. Ayon sa mekanikong si Mario, pinalitan din mismo ang tambutso ng ilan sa mga motorsiklo matapos masira. Natunaw daw kasi ang bakal sa loob ng tambutso. Pag sobrang sagad mo ng silinyador, tapos babad siya ng hindi mo siya binibigyan ng basta binababad mo siya ng mga kalahating oras, lumalambot yung bakal ng timplada ng bakal niya, kaya nagkakaroon ng cause na minsan nawawala sa align yung mga timing chain, yung connecting rod, kaya tumutukod siya. Gumastos ang ilan sa pagpapakabit ng rapid backfire sa kanilang motorsiklo para mas lalong umingay at nadagdagan pa ang kanilang gasto sa pagpapaayos ng kanilang nasirang motorsiklo. Depende kung minsan nag-lock na yung kick mo, hindi mo na masipaan, ayaw nang umandar. Gano'n, pag pinapa-start mo parang lost compressor na. Baluktot na yung balbula nung pag ganun. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Matalik na magkaibigan sa Ilocos Norte, parehong top 4 sa Chemical Technicians Licensure Examination. Atin silang kilalanin sa report. Ang matalik na magkaibigan at magkaklase sa college na sina Janice Guillermo at Norly Ann Kakal na nagtapos ng Chemical Engineering sa Mariano Marcos State University sa Batac City, Ilocos Norte ay may pinanghahawakang friendship goal. Ito ay ang sabay na mag-review sa board exam at pumasa at maging top-notchers. Nagkatotoo nga ang kanilang friendship goal. Sa pinakahuling resulta ng Chemical Technicians Licensure Examinations ay parehong nakakuha ng 91% ang magkaibigan at pareho pang top 4. Ako po kasi mas nakakapag-review ako nang may kasama ako. Kaya chinachat ko po siya na pupunta ako sa bahay nila. Napag-uusapan po namin yun yung sana mag-top-notcher tayo kaya magre-review kami ng maigi pag nasa bahay po. Parehong inspirasyon ng dalawa ang kanilang mga ama. Si Janice ay lalong nagpursige sa pag-aaral dahil sa kanyang diabetic na ama. Samantalang si Norly Ann ay hanga rin sa kasipagan ng kanyang magsasakang ama. Parehong naniniwalang magkaibigan na walang imposible sa buhay kapag pinagsisikapan. Sa mga nag-aaral pa po, mag-aral po talaga ng mabuti para mas madali po yung review po.
para mas maganda po yung foundation. If you want to achieve something, kailangan mo lang mag-focus sa goal na yun at kailangan mo rin na samahan ito ng mga prayers. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, quadrantid meteor shower masasaksihan mamayang gabi. Narito ang report. Isang meteor shower ang pwedeng masaksihan ngayong gabi. Yan ang peak ng quadrantid meteor shower na itinuturing na isa sa mga pinakamagagandang meteor showers ng taon. Posibleng umabot sa mahigit 100 bulalakaw kada oras ang maaring makita kung walang makapal na ulap. Abangan yan bandang alas 6 ng gabi mamaya hanggang bago sumikat ang araw bukas. Para naman sa magiging lagay ng panahon, patuloy na iiral ang amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cordillera, Cagayan, Isabela at Aurora. Posible ang malalakas na ulan sa Northern Luzon. Uulanin din ang ilang bahagi ng bansa, lalo ang Southern Luzon at Mindanao. CJ Torida, One North Central Luzon. Patay ang 51 anyos na lalaki matapos aksidenteng mabaril ang kanyang kainuman sa Mariveles, Bataan. Nangyari ang insidente sa isang bahay sa Upper Porto, Barangay Balon, Anito. Tinangka pa raw ng sospek at iba pa nilang kaibigan na itago ang krimen pero umamin din matapos silang isailalim sa paraffin test. Ayon sa PNP, naka-trigger finger ang sospek habang ipinapakita ang baril sa kanyang mga kainuman nang biglang pumutok at tumama sa tagiliran ng biktima. Napagalaman din na hindi lisensyado ang baril na isang 9mm. Sinampanan ng kaso ang sospek at ang iba pa nilang kasamahan. 2 ang patay at 20 iba pa ang sugatan sa salpukan ng 2 van sa Aritao, Nueva Vizcaya. Nakatutok si Russell Simorio. 2 ang patay habang 20 iba pa ang sugatan nang magsalpukan ng 2 van sa National Highway na sakop ng barangay Nagkwartelan, Aritao, Nueva Vizcaya. Kinilala ng pulisya ang mga nasawi na sina Ciriaco Vertudazo, driver ng closed van, at Mariano Traves, na isa sa mga pasahero ng commuter van. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga biktima. Sa paunang investigasyon ng otoridad, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng commuter van kaya sumalpok sa kasalubong na closed van. 2 katao ang sugatan sa pagbangga ng pampasaherong bus sa isang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Karanglaan, Dagupan City. Nakuhanan ng video ang pag-rescue sa mga sakay ng motorsiklo. Nagtamo lang ng sugat sa katawan ng driver, habang pahirapan naman ang pagsagip sa backrider na naipit sa harap ng bus. Tumagal ng mahigit 5 minuto bago tuluyang naalis ang babae sa pagkakaipit sa bus. Sa Ilocos Norte, sugatan ng 3 lalaki matapos mawala ng preno ang sinasakyang trailer truck na lula ng isang crane sa barangay Baruyen, Bangi. Ayon sa PNP, sumalpok sa puno sa gilid ng kalsada ang trailer truck. Dinala sa pagamutan ang mga biktima. Russell Simorio, One North Central Luzon. Huli sa CCTV ang tangkang pagnanakaw sa isang nakaparadang kotse sa Lawag City. Sa video, makikita ang paglalakad ng lalaking nakaputi. Lumapit ito sa kotse at tinangkang buksan ang isang pinto sa likurang bahagi ng kotse. Dahil nakalak, sinubukan uling buksan ang pinto sa harapang bahagi naman ng sasakyan. Pero biglang tumunog ang alarm system. Dahil dito, kumaripas ng takbo ang sospek. Inimbestigahan ng PNP ang insidente upang makilala ang sospek. Ilang Pangasinense na nagtatrabaho sa Japan, ikinuwento ang karanasan sa nangyaring magnitude 7.6 na lindol. Nakatutok, Russell Simorio. Umabot na sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.6 na lindol na tumama sa Central Japan. Maraming gusali at istruktura ang nasira at natumba. Ramdam ng ilang overseas Filipino workers sa Japan ang bagsik ng lindol.
3 buwan ng trainee sa Japan ang 23 anyos sa si J. Victor Ferrer na tubong Orbis Tondo, Pangasinan. Nakabase siya ngayon sa Nagoya, ilang kilometro ang layo sa Ishikawa na epicenter ng lindol. Kwento niya, biglang gumalaw ang tinutuluyan nilang apartment habang nagluluto ng panghanda para sa bagong taon. Sineselebrate lang din yung New Year. Nagluluto. Biglang automatic kasi yung andito, yung cellphone pag may paparating na earthquake, ganun, tutunog yung yung phone. May mensahe siya sa pamilya niya sa Pilipinas. Dito na safe na safe, tas huwag po kitang mag-alala kasi okay naman yung kalagayan ko dito ngayon. Ramdam din ng OFW na si Jeline Beltran na tubong Alcala, Pangasinan ang lakas ng lindol sa Japan. Ipinakita niya sa news team ang bahay na tinutuluyan nila sa Nagoya. Buti na lang at hindi raw ito gumuho sa nangyaring lindol. Yung as in sumasaya itong bahay, yung nagsiswing na ganun. Buti na lang, itong mga bahay dito sa Japan, hindi sa basta-basta nasisira ng lindol. Matatag yung pundasyon ng mga bahay. Sa statement ng Department of Migrant Workers, handa sila sa immediate assistance para sa mga OFW na lubhang naapektuhan ng lindol. Maaring makipag-ugnayan sa Migrant Workers Office na nakabase sa Osaka. Activated na rin ang Healthline. Russell Simorio, One North Central Luzon. Paggamit ng AI app, pinag-aaralan ng Baguio City LGU para maibsan ang mabigat na dali ng trapiko sa lungsod. Tunghayan sa report. Bumper-to-bumper na traffic, ito raw ang pinakamatinding problema sa Baguio City na pilit sinusolusyonan ng lokal na pamahalaan. At isa sa pinag-aaralan ng LGU ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI application. Yung merong command center, yung magbabato-bato ng information kasi nga papalakasin yung public utility sector, part of the features of the proposed project. Ayon sa City Information Officer, may mga proponent daw na nag-present kung saan gagamit ng app para mabigyan ng guide ang mga taxi at jeepney driver kung saan ang mga lugar na may nag-aabang na pasahero. Halimbawa sa isang area, in general, mawawala na yung trunk line system, may kanya-kanyang ruta. Yung idea niyan, mawawala na yung ruta-ruta. Lahat na ng jeepney, wala ng specific route. Diba, makita na maraming passengers sa Crystal Cave area. Ibabato ng AI yan sa mga jeepney. Sakali raw na mabigyan ng impormasyon ng mga driver sa lokasyon ng mga pasahero, hindi na kailangan ng mga commuter na maghintay ng sasakyan at mapilitan pang gumamit ng pribadong sasakyan dahil sa tagal ng pag-aantay sa mga public utility vehicle. Malilesen na nga yung mga private cars na kailangan lumabas kasi hindi naman po problema yung public na kawalan ng mga sasakyan. Nilinaw ng city government na hindi pa rin tatanggalin ang traffic lights kundi i-enhance lang ang mga ito. Sa ngayon, nasa planning stage pa lang ito at wala pang konkretong detalye sa sistema ng AI. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.